Una sa lahat, pagmasdan sa kuha ng CCTV ang 2 taong pasakay ng motorsiklo sa sidewalk sa Borbon, Cebu nang biglang mahagip sila ng humaharurot na pickup truck. Ang buong detalye, abangan maya-maya lang. Magandang hapon Pilipinas, kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga biyahero pabalik ng Maynila, inaasang dadagsa sa pagtatapos ng long undas weekend. Lagi ng trapiko sa mga expressway, alamin. Binabantayang low pressure area, isa ng ganap na bagyo at inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Pagnanakaw umano ng mga motorsiklo na uwi sa engkwentro sa Pasig. Isa sa mga sospek sugatan matapos mabaril ng pulis. News 5 Exclusive. Halos 2 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa buy-bust operation sa Davao City. Mga sospek huli pa sa aktong gumagamit. Bilang ng patay sa pagbaha sa Spain, humalo na sa mahigit 200. At ikalawang solo concert ng South Korea-based P-pop group na Horizon ngayong gabi na. Nabulabog ang mga pasahero na biglang may sumigaw ng sunog sa sinasakyan nilang bus sa Quezon City. Kaya ang mga pasahero kanya-kanyang talon ng sasakyan makalabas lang. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Duguan ang binti ng lalaking habang nakaupo sa monoblock. Ang babae naman yan, isinakay ng rescuer sa stretcher. Habang ang ilan nagkukumpulan sa gilid ng elliptical road sa Quezon City. Sila ang mga pasahero na nagkumahog lumabas sa bus na biyaheng PITX pa QC matapos may sumigaw ng sunog. Sabi nung may pasahero na, sunog. Wala naman. Sunog. Hindi dapat kung sunog, uusok. Dito muna gawa ng ito yung makina. So, yung pasahero, di ko na mapigil, nagpulasan. Talunan, tapos sa likod, binasag yung salamin. Sa takot ng nasa 30 pasahero, may mga tumalon. At nagbasag ng salamin ng bus para lang makababa. Ang pasaherong si Lisa, natulak at nadaganan bago pa makalabas ng bus. Tulog din ako yung katabi ko tulog din. Ngayon nagulat na lang kami, may nagbasag na ng bintana sa labas, nagsilundagan. Naitulak nila ako, talagang as in nag-rolling ako sa labas ng bus. Tinayo lang din ako kasi nakikita nila dadagaanan na ako ng ibang pasaherong pababa. Buti na lang, nangyari sa akin yung tuhod ko talaga, naituon ko. Kabilang si Lisa sa 5 napuruhan. Nasa ospital naman ang 4 pang sugatan. Punong-puno ng bubog sa katawan kasi po tumalon po sila sa bintana Bumaon yung mga bubog sa katawan nila. Hindi tukoy kung sino ang sumigaw ng sunog. Pero sa inspeksyon ng Bureau of Fire Protection, walang indikasyon na nagliyab ang bus. Inaalam na kung sino ang nasa likod niyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nauwi sa engkwentro ang pagnanakaw umano ng mga motorsiklo sa Pasig City. Ang isa sa mga suspect sugatan matapos makipagbarilan sa pulis. Nasa frontline ang balitang yan si Dave Abuel. Magkadikit ang 2 motorsiklo na yan habang sakay ang 4 na lalaki sa may barangay Pinagbuhatan sa Pasig City hating gabi nitong Sabado. Isang pulis naman ang nakabuntot sa grupo. Napansin kasi niya na itinutulak lang ng mga lalaki ang isa sa mga motor. Nang sitahin, humarurot bigla ang mga sospek. Nagkaroon pa ng habulan. Natakip naman ang isa sa mga sospek matapos makipagbarilan sa pulis. Kinilala siya bilang si alias Rex na napag-alamang leader ng isang criminal group. Napakadami palang kaso. Kasama na dyan yung warrant of arrest niya sa 9165 o yung violation of the Dangerous Drug Act. And then meron pa siyang kaso sa Marawi, carnapping at isang abduction.
Dinala ng mga pulis si alias Rex sa ospital. Naaresto naman ng isa pang sospek matapos matsyempohan ng mga pulis na dumalaw kay alias Rex sa ospital. Sinubukan ng News 5 na hingan ng pahayag ang isa sa mga sospek na nasa kustodiya na ng Pasig Police Station, pero tumanggi na itong humarap sa kamera. Mahaharap sila sa reklamong frustrated murder at illegal possession of firearms. Kung lumabas sa investigasyon na nakaw ang mga motor, dagdag pa ang reklamong paglabag sa anti-carnapping law. Pinaghahanap pa ang dalawang tumakas. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Antipolo City, arestado ang 23 lalaking umuko pa sa isang kilalang kainan at pasyalan sa Rizal. Ang mga sospek nagpanggap ng mga sekyu. Nasa Frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Kayo pong lahat ay kinokomplain kasalang trespassing sa kanyang property. Hindi na nakapalag ang mga lalaking ito nang arestuhin ng mga pulis sa Antipolo City. Ang 23 lalaking yan, nagpanggap ng mga security guard sa isang kilalang kainan at pasyalan sa Rizal. Agad nagsagawa ng operasyon ng pulisya matapos magsumbong ang may-ari ng pasyalan. Lumalabas sa investigasyong nagpapanggap ang mga suspect bilang customer kaya sila nakapasok sa lugar noong October 31. Inukupan nila ang isang kapilya at doon naglapag ng kanilang mga gamit. Actually, there was treachery on the part of the security agency. 3 sasakyan po yun pumasok doon sa tourist destination. No? Pag pumasok sila doon, at saka sila dahan-dahan na nagbihis na security guard. Nakumpiska mula sa mga suspect ang ginamit nilang sasakyan, maging ang mga armas na hindi nakapangalan sa security agency. Wala rin daw silang maipakitang dokumento na nagpapatunay na mga gwardya nga sila. Nag-deploy kasi ang mga security agency as a group eh. At everybody knows na yung mga firearms na nakapangalan doon sa security agency kung saan. However, may other firearms na na-recover tayo na private. Ang isa sa mga suspect, hindi alam na pagiging sekyu ang kanyang pinasok na trabaho. Pumasok lang po kami doon para sa trabaho bilang isang tagaluto at helper ng cook namin. At wala na po akong ibang alam doon, sir, na ganun pala ang mangyayari. Napag-alaman ng mga pulis na may nag-utos sa kanila na nagpanggap na may-ari umano ng pasyalan para okupahin ang lugar. Nakakulong na ang mga suspect na nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang trespassing at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Nagsimula nang magbalikan sa Metro Manila ang mga bumisita sa mga probinsyan ngayong undas. At dahil dyan, asahan na raw ang bulto ng mga sasakyan sa NLEX hanggang bukas ng umaga. Live mula sa Balintawak Toll Plaza, nasa Frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta na ba ang sitwasyon dyan sa NLEX? Sa ngayon nga ay bumibigat na yung daloy ng trapiko sa may southbound lane nitong North Luzon Expressway. Pasado 2:00 ng hapon ay nagsimula na ngang bumiyahe itong ating mga kapatid pabalik sa Metro Manila. Hindi pa man tapos ang long weekend, nagbabalik na sa Metro Manila ang ilan sa mga nag-undas sa mga probinsya sa norte. Inagahan na nila ang pagbiyahe upang maiwasan ang inaasahang malapagong na usad ng trapiko bukas. Ang biyaherong si Jasper umalis na agad sa kanyang tahanan sa Bulacan pagkatapos man ng halian. Okay na, sanay na eh. Medyo sanay naman na sa traffic dahil madalas kami ron eh. Pero 2:00 pa lang ng hapon, ramdam na ng mga biyahero ang bigat ng trapiko sa bandang Bukawi. Kaya din talaga namin inagahan kasi nga ina-anticipate namin yung traffic. Pero kung ganito kaaga, parang hindi ko na alam paano. Maboboard na naman kami. Kailangan habaan lang yung patience. Bala na, sige, subukan na lang. Sana makarating naman ng maayos sa pupuntahan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, maayos naman ang takbo ng mga toll plaza mula Tarlac papasok ng Metro Manila. Mayroon ding karagdagang 1,500 personnel na dineploy sa expressway. May dagdag naman kami ng mga deployment ng personnel, especially mga patrol po natin, para mag-implement po kami ng mga counterflow kung saan po yung masikip na pwede namin i-bypass para mas mapabilis po yung daloy ng traffic po. Bukod sa pagsisigurong maayos ang kondisyon ng mga sasakyan, payo rin ng mga otoridad na magdala ng pagkain at tubig lalo't balik na ang maalinsangang panahon matapos ang mga bagyo.
Nikki, as of 5:35 ngayong hapon ay masikip na nga or mabagal na rin yung takbo nitong mga sasakyan na kalalabas lang dito sa may Balintawak Toll Plaza sa bahagi pa rin yan ng NLEX southbound lane. At sinabi naman ng NLEX management na mas asahan pa yung mas mabigat o mas maraming volume ng mga sasakyan pagdating ng midnight hanggang umaga na yan bukas. Nikki. Maraming salamat, Rainiel Pawit. Samantala, mas kaunti ang kalat na naiwan sa Manila North Cemetery ngayong undas kumpara nung isang taon. Ayon po sa pamunuan ng sementeryo, nasa 95 tons ng basura ang nahakot mula October 28 hanggang November 2. Mas kaunti po yan kumpara sa 1,250 tons ng basura noong isang taon. Samantala, patuloy naman ang pagdating ng mga humahabol pang dalaw. Umabot na sa mahigit 1 milyon ang mga bumisita sa sementeryo mula noong October 10. Dahil nga balik trabaho na ang marami sa ating bukas, nakaantabay na rin ang mga otoridad sa dagsa ng tao sa mga terminal ng bus. At live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta na ang sitwasyon dyan? Nikki, nagsidatingan na nga rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang mga nagbakasyon nitong undas. Tapos na kasi ang long weekend at balik trabaho na bukas. Balik trabaho na bukas sina Daisy na 3 araw nagbakasyon sa Boracay nitong undas. Masaya raw ang naging bakasyon nila roon ng kanyang kasintahan. Balik Bicol na sila ngayong alas 6 ng gabi. Sa biyahe na raw sila babawi ng tulog dahil bukas rin ng umaga diretso trabaho na sila. Samantala, ngayong araw inaasahang aabot sa 130 hanggang 140,000 ang total foot traffic o bilang ng mga pupunta sa PITX. Pero ayon sa pamunuan ng terminal, asahan ng mas marami pang bilang bukas, Lunes, dahil balik trabaho na ang mga nag-long weekend vacation. Papalo raw yan sa 160 hanggang 170,000. Samantala, kahit na paulit-ulit nang nagpaalala ang pamunuan ng PITX, marami pa rin mga prohibited item ang nakuha mula sa mga pasahero nitong November 1 at 2. Halos 100 ang nakumpiskang ipinagbabawal na mga bagay sa terminal. Karamihan dyan, mga lighter at butane. Nikki, paalala ng PITX management sa mga pasahero, hindi na maibabalik ang mga nakumpiskang gamit. Ito turn over kasi nila ito sa mga pulis. Nikki. Nag-uulat live mula sa PITX. Maraming salamat, Dave Abuel. Isa na pong ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan ang Tropical Depression 1,350 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ayon po sa Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR mamayang gabi o bukas ng umaga. Tatawagin itong bagyong Magse. Base sa track ng Pag-asa, pahilagang kanluran ang galaw ng bagyo at posibleng tumbukin ang hilagang bahagi ng Luzon o sa extreme northern Luzon pagsapit ng Biyernes o sa weekend. Maghanda sa bagyo, mga kapatid. Lumobo na sa halos 13 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng magkasunod na bagyong Christine at Leon. Base yan sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Higit 7 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura habang higit 5 bilyong piso naman sa agrikultura. Pumalo na rin sa higit 8 milyong individual o higit 2 milyong pamilya ang apektado ng dalawang bagyo. Umakyat din sa 150 ang patay, habang 134 ang sugatan at 20 naman ang nawawala. Susunod, mahigit 1.5 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa buy-bust operation sa Davao. Sa pool sa video, rider at isang babae sa Cebu nasagasaan ng truck. At ang pasilip sa Squid Game Season 2. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nag-uumpisa na ring magsibalikan sa Maynila ang mga nag-undas sa South.
At live mula sa South Luzon Expressway o SLEX, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta na ang lagay ng trapiko dyan sa SLEX? Nikki, dumarami na mga bumabiyahe mula south pabalik ng Metro Manila matapos ang Undas long weekend. Pasado alas 2 ng hapon kanina nang magsimulang bumigat ang trapiko sa northbound lane ng SLEX Southwoods na sakop ng Binyan, Laguna. May pagbagal din sa takbo ng mga sasakyan sa SLEX Turbina northbound dyan naman sa bahagi ng Calamba. Sa SLEX Philinvest at grade, ito yung mga patungo sa direksyon ng Alabang Viaduct sa Skyway kung saan umabot sa higit 1 kilometro ang haba ng traffic. Kung ang karamihan ay pabalik na ng Metro Manila, ang iba naman ay mga humahabol sa pagdalaw sa kanilang mga yumaong kaanak, lalo na dyan, Nikki, sa Loyola Memorial Park at Manila Memorial Park sa Parañaque. Ayon sa pamunuan ng SLEX, tataas ng 40 to 50% ang bilang ng mga sasakyan. Ngayong balik trabaho na bukas ang marami sa ating mga kapatid, aabot sa 400,000 ang mga sasakyan sa SLEX kada araw. Sa panayam ko kanina kay June Vitug, ang traffic head ng Skyway O&M Corporation, kagabi pa nagsimulang dumagsa malaking bulto ng mga sasakyan sa SLEX at maging sa Skyway. Inaasahang magtutuloy-tuloy daw yan, Nikki, bukas ng umaga. Ayon kay Vitug, nagdagdag na raw sila ng ambulant tellers para mapabilis at hindi na humaba ang mga pila ng mga sasakyan sa mga toll booth. Nikki, paalala naman ng pamunuan ng SLEX, siguraduhin na may sapat na load yung RFID ng mga motorista at siguraduhin nasa kondisyon ang inyong mga sasakyan, maging yung mga driver bago bumiyahe para iwas aberya at disgrasya. Nikki. Maraming salamat, Gio Robles. Sa ibang balita, naaktuhang nagdodroga ang 4 na sospek ng arestuhin sa nirerentang bahay sa Davao City. Nakumpiska sa kanila ang higit 1.7 million pesos na halaga ng shabu. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Pasado alas 8 kagabi, nang ikasa ng mga pulis ang buy-bust operation sa bahay na ito sa Barangay Balyok, Davao City. Eksklusibong nakasama ang News 5 sa operasyon ng sa pulis ng DCPO. Pagpasok ng mga operatiba sa bahay, agad pinusasan at pinadapa ang 4 na suspect kabilang ang isang babae. Naaktuhan silang gumagamit ng droga. Pagpaka sa sala nga illegal na pagpamiligya o illegal na droga. Section 5 of RA 9165. Doon na kay katungod na magpakahilom. Kinapkapan ng mga operatiba ang mga suspect at nakuha ang ilang sachet ng illegal na droga. Kabilang ang halos 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 1.7 million pesos. Nakumpiska rin ang 15,000 pesos na buy-bust money. Nakuha rin ang isang sachet ng hinihinalang cocaine na may timbang na 6 na gramo at nagkakahalaga ng higit 35,000 pesos. Matagal na raw minamanmanan ng mga pulis ang mga suspect. Nirerentahan lang nila ang bahay para gawin ang illegal na transaksyon. Inaalam pa ng otoridad kung saan kinukuha ng mga suspect ang mga illegal na droga. Nalaman din po natin na isa po doon ay regional top 3 level of our high value individual sa atin pong drug list. Tapos naman po yung isa is number 1 naman po sa city level po. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. Nasa kustodiya na sila ng pulisya at mahaharap sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Patay sa pamamaril ng pulis ang isang dating sangguniang kabataan chairman sa Nueva Vizcaya. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang 30 taong gulang na si Charles Badil matapos mabaril sa ulo, habang sugatan naman ang kanyang kasama. Nangyari ang pamamaril sa isang KTV bar sa bayan ng Dupax del Norte noong October 31. Nakatulog umano ang suspect na si Police Senior Master Sergeant Colonel Kumaling, kaya ginising ng may-ari ng bar. Umalis ito, ngunit bumalik din ilang saglit lang at pinagbabaril ang mga biktima. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa krimen, pero nasa kustodya na siya ng kapulisan at mahaharap sa mga kasong kriminal at administratibo. Sugatan ng rider at kasama nito matapos salpukin ng truck sa Borbon, Cebu. Makikita ang isang lalaki at babaeng palabas ng gate kahapon ng tanghali. Sumakay ang lalaki sa nakaparadang motor habang nakatayo naman ang babae na tila aangkas.
Maya-maya pa sumulpot ang humaharurot na mini truck. Hindi nakita sa video pero nakaladkad ang dalawa. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima. Arestado naman ang driver ng truck na nahaharap sa kaukulang kaso. Pumarada ang mga kabataang nagbihis bilang mga santo at santa sa Maynila. Hindi lang daw ito basta-bastang costume parade dahil kapupulutan din daw ito ng aral. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa panahong uso ang Halloween costume, trick-or-treating at katatakutan, Parade of Saints ang handog ng Our Lady of the Assumption Parish sa Maynila. Mga santo at santa ang bihis ng mga batang ito mula sa pakpak, espada at kalasag ni San Miguel Arcangel hanggang sa angklang simbolo ng pagkamartir ni Santa Filomena. Kuhang-kuha nila ang mga detalye. Improvised ang kanilang suot, gaya na lang ng skull cap na ito ni St. John Paul II na gawa sa face mask. Hindi rin mawawala ang mga santong Pilipino na sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Ikinatuwa naman ng mga nakapanood ang parada. Pinaalala po sa mga bata na may Panginoon po tayo, ginagawa po nila yung dapat gagawin at sa pagdarasal po, yun po yung pinakauna po. Ay, napakasaya ko po kasi talagang dapat natin i-promote imbis na Halloween partying nakakatakot. Ito ang mga banal na mga kabataan. Dapat natin ipagpatuloy po ito. Ayon sa kura paroko ng simbahan na si Father Hans Magdurulang, magandang pagkakataon ito para makapagbahagi ng aral. Kasi kung yung mga ginagaya noon na katatakutan, pwede pa rin manatiling gumaya sa kabutihan. No? Ang paalala ng mga santo, may langit na kapalit ang ginagawa nating kabutihan. Paglilinaw naman ni Father, hindi sinasamba ng mga Katoliko ang imahen ng mga santo. Bagkus, ginugunita sila para sa kanilang buhay at pananampalataya. Kaya umaasa ang simbahan na sa pamamagitan ng simpleng paradang ito, hindi lang magiging display ang kabutihang asal, kundi pang totoong buhay rin. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nanganak na ang Barbie actress na si Margot Robbie. Ayon sa mga ulat, isinilang ni Margot ang isang baby boy noong October 17. Ito ang una nilang anak ng film producer at actor na si Tom Ackerley. Unang nagkakilala sila Margot at Tom sa set ng isang pelikula noong 2013. Bukod sa Barbie, nakilala rin si Margot bilang si Harley Quinn sa The Suicide Squad at Birds of Prey at sa I, Tonya. Maagang pamasko naman mula sa Barangay 5 ng TV5. Narito na ulit ang Tinig ng Pasko Choral Competition. Tumataginting na 500,000 pesos po ang grand prize this year. Para po makasali, kailangan lang bumuo ng singing group na may 6 hanggang 15 miyembro na dapat po ay galing sa Luzon at Visayas. Mag-record ng audition video at mag-register online sa tv5.com.ph/2024-Christmas Choral. 12 contenders po ang pipiliin kada mega area. Hanggang sa 9 na lang ang matira sa Grand Finals. Kaya, sali na mga kapatid! Susunod, 2 patay sa pamamaril sa isang Halloween party sa Amerika. Mahigit 200 patay sa matinding pagbaha sa Spain. At inaabang ang concert ng South Korea-based P-pop group na Horizon ngayong gabi na. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Para sa mga kapatid nating volleyball fans, may 1 linggo na lang bago magsimula po ang Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Kaya naman, tuloy-tuloy ang paghahanda ng mga kupunan sa panibagong round ng volleyball action. Kahapon po, inanunsyo ng Zeus Coffee Thunderbells ang bago nilang player. Yan po ay si Chai Troncoso na lumipat mula sa Signal HD Spikers. Si Chai ang ikalawang ex-spiker na sumali sa Thunderbells matapos pumirma si Jovelyn Gonzaga. Umaasa ang Thunderbells na lalakas ang kanilang attack line sa tulong ni Chai. Magbubukas po ang All-Filipino Tournament sa November 9. Hanggang sa November 14 naman ang unang laban ng Zeus Coffee kontra Akari. Wala volleyball, usapang NBA naman tayo mga kapatid.
Niretiro na ng Toronto Raptors ang jersey number 15 ni NBA legend VC Vince Carter. Di napigilan ni Vinsanity na maging emosyonal habang itinataas ang kanyang banner sa rafters sa Scotiabank Arena sa downtown Toronto. Extra special ang retirement ceremony para kay Carter at sa Raptors. Sa Toronto kasi nagsimula ang stellar career ni Carter matapos ang 1998 NBA Draft. Ang jersey naman ni Carter ang kauna-unahang numero na niretiro ng Raps. Present din sa ceremony ang dating teammates ni Carter na sina Tracy McGrady, Morris Peterson, Muggsy Bogues at Antonio Davis. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Carter para sa lahat ng sumuporta sa kanya sa kanyang 6-year career sa Toronto. Nauwi sa bangungot ang isang Halloween party sa Florida, America. May namaril kasi sa gitna ng kasiyahan. Yan at iba pang Frontline News Abroad sa report na ito. Masdan ng nakadilaw na t-shirt na lalaking yan. Sinusuong niya ang libu-libong tao sa kalsada na nakiki-Halloween party sa Orlando sa Florida sa Amerika. Maya-maya binunot niya ang baril sa bulsa sa kamalapitang binaril ang isang lalaki. Mabilis nagpuglasa ng mga tao. Pero bago tuluyang makatakas ang gunman, nasaktuhan siya ng checkpoint ng mga pulis. Dahil nagkagulo, natumba ang sospek saka bumagsak sa sahig. Nang sinubukan niyang tumayo, dito na siya tuluyang nagapos ng mga pulis. Sa kuha ng body cam, makikitang tumilapo ng baril ng sospek kaya roon siya tuluyang nahuli. Base sa investigasyon, 2 beses na baril ang sospek na agad ikinasawi ng mga biktima. Kinilala ang gunman na si Jalen Dwayne na isang menor de edad. 6 naman ang sugatan dahil sa stampede. Inaalam na ang motibo sa pamamaril. Pumalo naman sa mahigit 200 ang nasawi dahil sa matinding baha sa Spain. Karamihan dyan ay mula sa Valencia kung saan naitala ang kabi-kabilang flash floods. Halos 2,000 naman ang hinahanap pa. Sa ngayon, balot pa rin ang putik ang malaking bahagi ng bansa. Yan na ang pinakamaraming nasawi sa Europe dahil sa pagbaha sa loob ng 5 dekada. Sa Indonesia, nagngangalit na apoy ang sumiklab sa isang pabrika ng mantika. 8 ang nasawi dyan habang 3 naman ang sugatan. Hindi pa tukoy ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Samantala, ibinubuhos na ng 2 kandidato sa pagkapresidente ng Amerika ang kanilang alas sa campaign rally sa North Carolina na isa po sa pinakamalaking estado sa Amerika. Si Vice President Kamala Harris nangakong bibigyan ng puwang sa kanyang liderato ang lahat kahit pa kanyang mga kalaban. Gate ni Harris, kung may enemy list ang kalaban na si dating US President Donald Trump, siya naman ay may to-do list. Unlike Donald Trump, I don't believe that people who disagree with me are the enemy. He wants to put them in jail. I will give them a seat at the table. That's what real leadership looks like. Si Trump naman, 4 na beses nagdaos ng kanyang campaign rally sa estado. Isa po kasi ang North Carolina sa nagpapanalo sa kanya noong 2020. Kaya ngayon, panay ang engganyo ni Trump na muling bumoto sa darating na November 5 elections. I put everything on the line for you and including my life itself. We don't want your money. I don't want any money. I don't want anything. All we want is one simple thing. Get out on Tuesday and vote. Nag-assemble ang ilang Avengers stars para i-endorso si Kamala Harris bilang susunod na Pangulo. Hi, Avengers! Hey, Scarlett! Jumping on the call. Whoa. I think you mean assembling. How can we be of service? Well, how about we start with what our voting plans are going to be, who we're going to bring to the polls with us, that sort of thing. I think Kamala Harris needs a catchphrase. Pakulo nila, tila nag-video call si Black Widow actress Scarlett Johansson
ang ilang kapwa Marvel actors niya. At kasama riyan sina Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Don Cheadle, Paul Bettany, Danai Gurira at Chris Evans. Sama-sama silang nag-isip ng posibleng catchphrases para sa kampanya ni Harris. Humugot sila ng ilang linyahan sa mga naging pelikula nila. Nanawagan din ng mga aktor sa kanilang fans na iboto si Harris pagdating ng araw ng eleksyon sa November 5. At eto pa, inilabas na ang official teaser ng inaabangang sequel ng hit series na Squid Game. Magbabalik bilang player 456 si South Korean actor Lee Jung-jae. Pati na ang mga dating cast na sina Gong Yoo, Lee Ha-jun at Lee Byung-hun. There's no stopping the game ang caption sa teaser dahil iikot na sa paghihigante ng ilang karakter ang kwento. 3 taon matapos ang unang laro. Sa December 26 na ipapalabas ang Squid Game Season 2 sa Netflix. Susunod, ilan nating kababayan may mental superpowers? At concert ng South Korea-based P-pop group na Horizon ngayong gabi na. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mind reading, telekinesis at hypnosis. Ilan lang po yan sa mga kapangyarihan umano ng isipan na taglay ng iilan. Ang nakamamangha nilang kwento sa report ni Bea de Guzman. May mga bagay sa mundo na hindi madaling maipaliwanag. Kagaya na lamang ng magic o kaya naman ay spiritual healing, mind reading at telekinesis. Subukan nating alamin kung ano nga ba ang tingin ng ating mga kapatid tungkol dito. Wala pa nakikita. Pagkaisip mo na kaya mo yun. Paano pag ano sir, ito, babaluktutin natin ito na nakatingin lang, kaya ba siya? Hindi. Matigas to eh. Matigas to eh. Si Nomer Mind Master may mental superpowers. Kaya raw niyang gawin ang akala nating imposible. So tingnan natin kung kaya ba talaga ni Sir Nomer. Okay, Sir Nomer. Sige. So first, kailangan ko mag-interact with the fork. Kailangan ko i-familiarize yung sarili ko dun sa fork. Touch. Any. Oh! Feel my energy. Nagva-vibrate siya. Very closely. Kwento ni Nomer, 9 na taong gulang siya nang una niya madiskubre ang ganitong kakayahan. I was reaching for my lunchbox. To my horror, yung lunchbox lumapit sa akin. So, I did not know na yung kamay natin meron palang enerhiya. Simula noon ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagkahumaling sa mentalismo, yung paggamit ng mental na kakayahan at intuisyon para sa sining ng pagtatanghal. Mas lalo pa itong nahubog nang maging mentor niya si David Elephant, isang sikat na mentalist sa buong mundo noong siya'y 16 years old pa lamang. Mula sa mind reading, telekinesis, hypnosis at kung ano-ano pa, abay mamamangha ka nga namang talaga. Pero dahil din daw sa kakayahan niya, madalas siyang hinahamon ng iba na gamitin ang kanyang kakayahan. Nasa grocery ako, kuya saan yung gatas? Ang sagot sa akin, hulaan mo sir. Masyado ng trivial yung mga ganong kaliliit na bagay para gamitan ko pa siya ng energy eh. Payo ni Nomer, kaya rin ng iba ang kanyang ginagawa. Pero anya, dedikasyon at mahabang oras ng pag-aaral ang kailangan dito. But the moment na nabend mo yung unang fork mo, that bypasses yung doubt. Pag nawala na yung doubt na yun, nagiging madali na para sa'yo. Mahalagang mawala raw ang fear of the unknown na tinatawag, kagaya na lamang ng third eye. Ginawa kasi panakot sa atin yun. So, ang purpose nito is to balance love and wisdom. Mas yung tao mas nagkakaroon ng mas mataas na consciousness. I'd like you to imagine in your mind, merong isang blankong screen in front of you. Si Emmanuel Spiritu, isa ring mentalist. Anya, pinapanood lamang niya noon si Nomer. Nag-reach out ako sa kanya to mentor me and he said yes and the rest is history. Lumaki siya sa pamilya ng spiritual healers at hindi na bago sa kanya ang mga paranormal na bagay.
pero mas ginamit niya ang kakayahang ito sa pagpapasaya ng ibang mga tao. Yung childlike wonder, yun yung nawawala natin kapag grow na lumaki na tayo. So yun yung binabalik naming feeling sa tao, yung childlike wonder. Ang kwento ni Nomer at Eman, patunay lang na ang ating isipan ay makapangyarihan. Bea de Guzman, News 5. PBA fans, balik the Big Dome ang hardcourt basketball action para sa PBA Governors Cup Finals at sa pagkakataong ito, target po ng Barangay Ginebra na itablang serye matapos manalo sa Game 3 kontra sa TNT Tropang Giga. At live mula sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, kamusta na ang paghahanda ng Tropang Giga at ng Gin Kings? Andre, tatabla o lalamang? Yan ang tema ng tagpuan ngayon sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang Giga para sa PBA Governors Cup Finals Game 4 dito sa Big Dome. Sa ngayon nga makikita mo dito sa aking likuran, nagsisimula ng mag-warm up ang parehong kapunan at dahil na bakit nga naman hindi magte-training kagad? Crucial ang bakbakan na ito para sa parehong team lalo't may 2-1 lead ang Tropang Giga ngayon sa serye. Matatanda ang kinuha ng TNT ang first 2 games bago maipanalo ng Ginebra ang Game 3 noong Biyernes sa score na 85-73. Gumana ang team chemistry ng Gin Kings sa pangunguna ni import Justin Brownlee at guards Scottie Thompson at Maverick Ahanmisi. At kung may pagpapatuloy nila ang kanilang momentum, ay posible nilang maitabla ang serye sa 2-2. Sa kabilang banda naman, determinado ang Tropang Giga na makabawi at makuha ang 3-1 advantage tungo sa kampyonato. Pero bago ang matinding aksyon, bibigyang parangal muna ng PBA ang mga nagsipagwagi bilang Best Player of the Conference at Best Import ng Governors Cup. Kabilang sa mga nominees para sa BPC Award, sina Junmar Fajardo ng San Miguel Beermen, pati ang teammates na sina Japet Aguilar at Scottie Thompson ng Barangay Ginebra. Para naman sa Best Import Award ay heavy favorites sina Justin Brownlee ng Ginebra at Ronde Hollis Jefferson ng TNT Tropang Giga. Andre, sa ngayon nga patuloy na nagwa-warm up ang parehong koponan at maya-maya lamang po magsisimula na ang bakbakan sa pagitan ng dalawang team na yan. Pero mauuna muna yung awarding ceremony bandang 7:30 saka magsisimula ang game proper 7:35 PM. At yan ang latest mula dito sa Big Dome. Andre? Exciting. Subukan kong humabol dyan, ha? Live mula sa Smart Araneta Coliseum. Nag-uulat. Maraming salamat, Ian Suyo. All set na ang stage para sa concert ng South Korea-based P-pop group na Horizon ngayong gabi. At live mula sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kamusta naman ang vibes dyan? Eto nga, Nikki, class is in session dahil nagpapasaya na ang hip-hop group na Horizon sa kanilang day tour Anchor High concert dito sa MOA Arena. Complete attendance ang grupong binubuo ni Vinci, Kim, Kyler, Racer, Winston, Jeremy at Marcus. Ito ang kanilang ikalawang concert dito sa bansa matapos ang kanilang Friendship Voyage to Manila show noong nakaraang taon. Kaya naman, level of performance ang inaasahang ihahatid ng All Filipino Global Pop Group. Mas mature na raw kasi ang vibe nila kasabay ng kanilang unang taong anibersaryo bilang grupo. Sa kanilang press con 2 weeks ago, sinabi pa ng boy band na may dapat abangang shocking performance ang kanilang fans. Kilala ang Horizon sa hit silang 16, Lovey Dovey at ang pinaperform nila ngayon na trending nilang rendition ng OPM classic na Sumayaw Sumunod. So eto na nga, nasa likod natin, nag-e-enjoy na ang mga fans ngayon sa performance ng Horizon. Kita niyo ang light sticks ng mga fans, nagliliwanag ang mga fans natin ay hindi na rin magkamayaw sa kakasayaw at kakasabay sa ating All-Filipino Global Pop Group. At dapat din abangan dahil sila ay magiging ambassador sa panibagong Global Pop Group search ng TV5 at ng handler ng MLB Company. Yun muna ang ganap dito sa MOA Arena. Balik sa inyo. Ayun, maraming salamat sa pasilip sa background, Brian Basa. Na, magtatanong ulit ako, mga kapatid. Tatanungin ko si Nikki, tanungin ko din po kayo. Mahilig po ba kayo sa mag-road trip?
Actually, masaya akong natutulog habang nanonood. Pero depende yan siyempre sa kasama mo. Kung masarap ka bandi. Oo, ako, hilig ko yan. Pero ito po, puwelang road trip experience ng isang magkaibigan na agad namang nag-viral. Bago yung sasakyan NG friend mode. Hindi Chill na chill pa magkaibigan na yan habang nakaupo sa trunk ng sasakyan. Yun nga lang po, biglang sumara ng kusa ang pinto. Agad naman nilang isiniksik ang sarili nila sa likod para di maipit. Maya-maya ay bumukas naman ulit ito habang tawang-tawa ang dalawa nang makalabas. Paliwanag nga ng uploader bago kasi daw yung sasakyan ng kaibigan niya, kaya hindi pa raw nila masyadong gamay. Pero biro ng netizens, para nilang kinidnap ang sarili nila. Mahirap yan. Kailangan aralin muna. Oo, nangangain pala yung sasakyan yan. Pero cute ha, nakakatuwa yun. Alam mo, bilang Halloween vibes pa rin naman. Baka naman kasi may kasama silang iba doon. Baka nga. Naku po. Mga kapatid, 52 days na lang po at Pasko na. Biglang cambio sa Pasko. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam, kami ang kasangga, kanyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.